Ang kamakailang balita ukol sa pahayag ng Chief Commander ng Iranian Army na si Abdolrahim Mousavi ay nagbibigay ng malinaw na mensahe tungkol sa patuloy na tensyon sa pagitan ng Iran at Israel. Ayon kay Mousavi, ang pagkakapatay kay Hamas leader Ismail Haniyeh sa Tehran ay magkakaroon ng matinding tugon mula sa Iran. Ang kanyang pahayag ay nagpapakita ng determinasyon ng Iran na hindi palampasin ang nasabing insidente. Ayon sa mga ulat, si Mousavi ay nagsalita sa isang seremonya na ginanap sa Bandar Abbas, isang lungsod sa southern Iran. Dito niya ipinahayag na ang Israel ay makakatanggap daw ng malupit na paghihiganti mula sa Iran. Naniniwala si Mousavi na ang pagkilos na ito ay magiging simula ng pagbagsak at pagkawasak ng Israel. Dagdag pa rito, ipinahayag ni Mousavi na ang Israel ay hindi daw makakaligtas sa kanilang pagkawasak. Ayon sa kanya, ang mga aksyon ng Israel ay isang desperadong hakbang upang mailigtas ang sarili nito mula sa kalaliman ng kaguluhan, ngunit hindi daw ito magtatagumpay. Ang ganitong matapang na mga pahayag ay nagpapatunay sa matagal ng hidwaan sa pagitan ng dalawang bansa. Kasama sa mga ipinahayag ni Mousavi ay ang kanyang pagsuporta sa pagkakatalaga kay Yahya Sinwar bilang bagong political head ng Hamas. Ayon sa kanya, si Sinwar ay isang dakilang mandirigma ng makabagong panahon. Ang pag-upo ni Sinwar bilang kahalili ni Haniyeh ay binibigyang kahulugan ni Mousavi bilang isang hakbang na magdudulot ng kawalan ng pag-asa para sa hinaharap ng Israel. Malinaw na ang Iran ay hindi lamang nagpopokus sa kanilang sariling kakayahang militar, kundi pati na rin sa kanilang relasyon sa ibang bansa. Sa parehong araw ng kanyang pahayag, nakipagpulong din si Mousavi sa commander ng Belarusian Air Force, si Andrei Lukyanovich. Ang usapan nila ay umiikot sa pagpapalakas ng relasyon ng kanilang mga bansa, lalo na sa larangan ng militar. Nagpasalamat si Mousavi sa Belarus dahil daw sa kanilang matapang at independenteng posisyon ukol sa pagpatay kay Haniyeh at sa kanilang pagtutol sa pagpapalawak ng NATO. Ang ganitong uri ng kooperasyon ay nagpapakita ng pagnanais ng parehong bansa na lumaban sa Estados Unidos. Sa kanilang pag-uusap, ipinahayag ni Lukyanovich ang kagustuhan ng Belarus na palalimin ang ugnayang militar sa pagitan ng Minsk at Tehran. Ito ay isang hakbang na nagpapakita ng pagnanais ng Belarus na makipag-ugnayan sa Iran sa kabila ng mga pagsubok sa pandaigdigang politika. Nagkaroon din ng pulong si Lukyanovich kasama si Brigadier General Aziz Nasirzadeh at Brigadier General Hamid Vahedi ng Iranian Armed Forces. Sa pulong na ito, muling pinanindigan ng Iran ang kanilang paniniwala na ang lahat ng tensyon sa rehiyon ay sanhi ng Amerika at Israel. Ang mga kamakailang kaganapan sa pagitan ng Iran, Israel at Hamas ay nagdulot ng malaking alalahanin sa internasyonal na komunidad. Matapos ang pagpatay sa isang mataas na lider ng Hamas sa Tehran, nagbigay ng babala ang Estados Unidos sa Iran na ang anumang ganti laban sa Israel ay magdudulot ng matinding panganib sa ekonomiya at gobyerno ng Iran. Ayon sa mga ulat, ang US ay nagbigay ng malinaw na mensahe na ang pagsiklab ng mas malawak na kaguluhan ay malamang na magpapalala pa ng sitwasyon. Ipinaabot ng Estados Unidos sa Iran na ang anumang hakbang ng paghihiganti ay maaaring magdala ng seryosong kahihinatnan, hindi lamang para sa ekonomiya ng Iran, kundi pati na rin sa katatagan ng kanilang bagong halal na gobyerno. Ang pahayag na ito ay nagmula sa gitna ng patuloy na alitan sa pagitan ng Israel at Hamas. Matapos ang pagpatay kay Ismail Haniyeh, isang kilalang lider ng Hamas, sa Tehran, agad na pinagbintangan ang Israel bilang responsable sa insidente. Ang pagkamatay ni Haniyeh ay isang mabigat na dagok sa Hamas at ang grupo ay binabalak maghigante. Bagamat hindi pa tiyak kung paano at kailan isasagawa ng Iran ang kanilang plano, malinaw na ang sitwasyon ay maaaring magdulot ng mas malalang gulo sa rehiyon.
Ang posibilidad ng ganti ng Iran ay nagdadala rin ng alalahanin dahil sa pagkakasangkot ng Hezbollah, isang Iranian proxy group na matagal nang nagpapakita ng agresyon laban sa Israel mula sa border ng Lebanon. Sa kabila ng mga babala ng Estados Unidos, ang Hezbollah ay patuloy na umaatake sa mga puwersa ng Israel. Kamakailan lamang, inamin ng Israel na nakapagsagawa sila ng airstrike sa Timog Lebanon na nagresulta sa pagkamatay ng 4 na fighters ng Hezbollah. Sa itna ng mga tensyon na ito, ang mga leader ng Qatar, Egypt at Estados Unidos ay nanawagan sa Israel at Hamas na muling ipagpatuloy ang kanilang mga negosasyon para sa tigil putukan. Ayon sa isang pahayag mula sa tatlong bansa, oras na upang magkasundo sa isang ceasefire deal at palayain ang mga bihag. Ipinahayag naman ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na magpapadala sila ng delegasyon upang ayusin ang mga detalye ng kasunduan. Ang mga pag-uusap para sa ceasefire ay nakatakdang isagawa sa Doha, Qatar o sa Cairo, Egypt. Gayunpaman, ang pagpatay kay Haniyeh ay itinuturing na isang malaking balakid sa mga pagsisikap na makamit ang kapayapaan. Sa kabila ng mga hamon na ito, patuloy ang mga pagtatangka na hanapin ang tamang balanse para sa kapayapaan sa gitnang silangan. Ang balita na nagsasabing nagsimula nang magpadala ang Russia ng mga radar at kagamitan sa depensa sa Iran ay nagdudulot ng matinding pag-aalala, lalo na't ang relasyon ng Tehran sa Israel ay puno ng tensyon. Ang hakbang na ito ay maaaring magdulot ng panganib na malantad ang mga kahinaan ng mga advanced na sistema ng depensa ng Russia, lalo na't napatunayan na ng Israel ang kanilang kakayahan na sirain ang mga Russian defenses sa Iran. Ayon sa mga ulat, humiling ng nasabing mga kagamitan ang mga opisyal ng Iran at nagsimula na umano ang Russia sa pagpapadala nito. Bagamat hindi tiyak ang eksaktong uri ng kagamitang ipinapadala ng Russia, may interes ang Iran sa pagkakaroon ng mga long-range strategic air defense missile systems. Bukod dito, minamadali din ng Iran ang Russia na tuparin ang kanilang kasunduan noong 2021 para sa pag-deliver ng mga air superiority fighters, kung saan inaasahan ng Tehran ang hindi bababa sa 24 na jet. Ang anumang agarang pag-deliver ng mga advanced na kagamitang militar mula sa Russia patungo sa Iran ay maaaring magdulot ng panganib para sa Moscow. Matapos ang pagpatay kay Ismail Haniyeh, isang leader ng Hamas, sa Tehran noong July 31, nangako ang Iran na gaganti laban sa Israel. Ang anumang pag-atake ng Iran ay maaaring magbunsod ng tugon mula sa Israel na posibleng tumarget sa mga advanced na kagamitang militar ng Iran, kabilang na ang mga sistemang gawa ng Russia. Noong Abril, nang maglunsad ang Iran ng isang malawakang drone at missile attack laban sa Israel, agad namang tumugon ang Israel sa pamamagitan ng pagsira sa radar ng militar ng Iran sa rehiyon ng Isfahan, malapit sa pangunahing pasilidad ng pagpapayaman ng uranium ng Iran sa Natanz. Matagal nang nagsanay ang Israel sa pagtira sa mga sistemang missile ng Russia bago pa man ang atake sa Isfahan. Noong 2019, iminungkahi pa ni Pangulong Vladimir Putin ng Russia na bumili ang Saudi Arabia ng mga sistemang missile mula sa Russia tulad ng ginawa ng Iran at Turkey, imbes na mga Western systems upang maprotektahan ang kanilang infrastruktura mula sa mga atake ng drone. Ngunit mula nang lumusob ang Russia sa Ukraine noong 2022, maraming mga high-end na sistemang missile ng Russia ang nasira. Ang pagkasira ng mga pinakasopistikadong kagamitan ng Russia sa Ukraine ay isa sa mga dahilan kung bakit bumaba ang interes sa mga kagamitang militar ng Russia sa pandaigdigang merkado. Ang pagpapadala ng mga advanced na armas sa Iran sa gitna ng tensyon sa Israel ay maaaring magdulot ng negatibong resulta para sa Russia kung magkaroon ng seryosong pagtaas ng tensyon. Malamang na ayaw ni Putin ng ganitong kinalabasan, lalo na't maaari itong makahadlang sa patuloy na supply ng mga drone at iba pang kagamitan mula sa Iran
patungo sa kanyang militar. Ang Hezbollah, isang militanteng grupo na nakabase sa Lebanon, ay tila naghahanda upang salakayin ang Israel nang hindi alintana kung anuman ang plano ng Iran ayon sa mga reports. Ang grupo ay nagmamadali sa kanilang mga plano at maaaring umatake sa Israel sa mga darating na araw. Samantala, ang Iran ay tila nag-aayos pa lamang ng kanilang mga plano kung paano tutugon ayon sa mga ulat. Dahil ang Lebanon ay direktang kapitbahay ng Israel sa hilaga, maaaring umatake ang Hezbollah nang walang gaanong abiso. Hindi tulad ng Iran, ang Hezbollah ay may kakayahang umaksyon ng mabilis dahil sa kanilang kalapitan. Ang eksaktong koordinasyon ng Iran at Hezbollah sa posibleng pag-atake ay hindi pa rin malinaw at may mga opisyal na naniniwala na maaaring hindi sila lubusang nagkakaisa sa kanilang mga plano. Ang nalalapit na pag-atake ay tugon sa pagkakapatay ng Israel sa pinakamataas na commander militar ng Hezbollah, si Fuad Shukr, sa Lebanon. Kinabukasan, pinaniniwala ang pinatay rin ng Israel ang leader ng Hamas na si Ismail Haniyeh sa Tehran, bagaman hindi kinumpirma o itinanggi ng Israel ang kanilang pagkakasangkot sa insidente. Ayon sa mga eksperto, hindi nagtagumpay ang estratehiya ng Tehran na pag-isahin ang iba't ibang grupo laban sa Israel mula noong nakaraang taon. Maraming military analyst ang naniniwalang hindi nakamit ng Iran ang kanilang malalaking layunin sa kabila ng mga matitinding pahayag nito. Binigyang diin ng mga military analyst na ang Israel ay may mga makabagong kagamitang militar, kabilang ang mga 5th-generation fighter jets at advanced defense systems na epektibong makakatugon sa anumang banta mula sa Iran. Ayon sa mga eksperto, sa kabila ng paghahanda ng Iran at ng mga kaalyado nito ng mga planong militar sa nakalipas na mga taon, ang direktang pakikipaglaban sa Israel ay ibang usapin. Ipinapaliwanag ng mga eksperto na ang Israel Defense Forces ay may malawak na karanasan sa iba't ibang digmaan, samantalang ang Iran at ang mga kaalyado nito ay umaasa sa guerrilla warfare at hindi regular na labanan sa kanilang pagsasanay. Dagdag pa rito, ang matibay na relasyon ng Israel sa Estados Unidos, isang pandaigdigang superpower, ay nagbibigay sa Israel ng karagdagang kalakasan. Sa kabilang banda naman, ang Iran ay nahaharap sa matitinding suliraning pang-ekonomiya at abala sa pakikitungo sa mga kalapit na bansa. Hindi rin malakas ang suporta ng Iran sa internasyonal na komunidad dahil sa mga nakaraang hidwaan. Ganun pa man, inaasahang susuportahan ng Russia at China ang Iran kung sakaling magkakaroon ng digmaan sa pagitan nito at ng Amerika at Israel. Pero maraming eksperto ang nagsasabing mahihirapan pa rin ang Iran na talunin ang Israel kahit pa suportahan sila ng Russia at China. Binigyang diin din ng mga eksperto ang kahusayan ng Israel sa larangan ng intelihensya na sinasabing may kakayahan ang Israel na tukuyin at pigilan ang anumang banta bago pa man ito mangyari dahil sa kanilang malawak na intelligence network. Samantala, ang mga mekanismo ng intelihensya ng Iran ay nakaranas ng ilang mga pagkukulang at pagkabigo sa pagprotekta sa kanilang mga leader. Ayon sa mga eksperto, ipinakita rin ng Israel ang kanilang kalamangan sa pagsasagawa ng mga lihim na operasyon na nagpapahina sa kanilang mga kalaban, habang ang mga pagtatangka ng Iran na atakehin ang mga layunin ng Israel sa mga third-party na bansa ay madalas na nabibigo. Sa harap ng lumalaking tensyon sa rehiyon ng Asia-Pacific, ang dalawa sa mga kaalyado ng Amerika sa lugar na ito ay patuloy na pinapalalim ang kanilang ugnayang pangdepensa. Ayon kay General Yoshida ng Japan, ang mga pagkilos ng China at mga banta mula sa North Korea ang pangunahing dahilan sa pagpapalakas ng relasyon sa pagitan ng Japan, South Korea at Estados Unidos. Sa isang trilateral na pagpupulong kasama sina General Brown ng Estados Unidos at Admiral Kim Yung-soo ng South Korea, binigyang diin ni General Yoshida ang mga pagbabago sa status quo na sinusubukang isagawa ng China sa mga karagatan.
Dagdag pa rito, patuloy ang North Korea sa paglulunsad ng mga ballistic missile at paglilipat ng mga armas patungong Russia. Kaya't kinakailangang ipakita ng tatlong bansa ang kanilang matibay na pagkakaisa upang masiguro ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Sa kabila ng mahalagang papel ng Estados Unidos, ang relasyon sa pagitan ng Japan at South Korea ang naging pinakakapansin-pansin na resulta ng pagpupulong na ito sa Tokyo. Ito ang kauna-unahang beses sa loob ng 6 na taon na nagkaroon ng opisyal na pagpupulong ang mga defense chiefs ng Japan at South Korea na ikinatuwa ng mga opisyal ng depensa ng Amerika. Sa nasabing pagpupulong, ipinahayag ni Admiral Kim na maraming magkaparehong pananaw ang kanyang nahinuha kasama si General Yoshida. Ang pagkakaroon ng ganitong mutual na pag-unawa ay nagbibigay daan sa mas malalim na pagtutulungan ng dalawang bansa laban sa banta mula sa China at North Korea. Si General Yoshida ay nagpakita ng positibong pananaw at sinabing ito ay magbubukas ng bagong yugto sa bilateral na kooperasyong pangdepensa ng Japan at South Korea. Ayon sa mga military analyst, ang pagpupulong sa pagitan ng Japan at South Korea ay isang patunay ng pag-unlad ng kanilang relasyon, lalo na sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Yoon Suk Yeol ng South Korea. Nakikita ng pamahalaan ng Japan ang kanilang relasyon bilang isang bagay na matagal na nilang inaasam. Sa panahon ng nakaraang administrasyon sa South Korea, ang Japan ay madalas na pinupuna dahil sa mga issue ng kasaysayan, partikular sa panahon ng kolonyal na pananakop nito sa Korean Peninsula. Ngunit ngayon, sa harap ng lumalaking banta mula sa China at North Korea, mas mabilis na bumabalik ang pagtutulungan kaysa sa dati na pinalakas pa ng pagsuporta ng administrasyon ni Pangulong Joe Biden ng Amerika. Noong Marso 2023, muling ipinangako ng Japan at South Korea na muling itatag ang kanilang mga ugnayan sa isang summit na ginanap sa Tokyo. Makalipas ang 4 na buwan, nagtipon-tipon ang mga leader ng Japan, South Korea at Estados Unidos sa Camp David, kung saan pinagtibay nila ang kanilang trilateral na pakikipagsosyo. Noong nakaraang buwan, muling nagtagpo ang mga defense secretaries ng tatlong bansa sa isang security conference sa Singapore. Dito, kanilang inanunsyo ang mga joint military exercises na halos hindi maisip na mangyayari ilang taon lang ang nakalipas. Ang pagpupulong ng mga defense chiefs na ginanap sa Tokyo ay nagpapakita ng mabilis na pag-usbong ng kanilang kooperasyon. Ayon kay General Brown, ang pagkakaisa ng tatlong bansa ay nagpapadala ng mensahe hindi lamang sa rehiyon kundi sa buong mundo ukol sa lakas ng kanilang relasyon at mga alyansa. Kasabay ng NATO Summit na ginanap kamakailan na nagmarka ng ika-75 na anibersaryo ng alyansa, ipinakita rin ang kahalagahan ng Indo-Pacific sa global na seguridad. Ang mga pahayag ng mga defense chiefs mula sa Japan at South Korea ay nagpakita ng kanilang pagkabahala sa lumalaking relasyon ng Russia at North Korea. Ipinahayag ng mga eksperto na mayroong sense of urgency sa lumalalim na kooperasyon ng mga bansang ito. Ayon sa kanila, nais ng mga leader na maitatag ang isang coordinated na tugon sa mga karaniwang kalaban bago magkaroon ng mga pagbabago sa politika sa Seoul o Washington na maaaring maglagay sa kanilang relasyon sa alanganin. Ang kooperasyon sa pagitan ng Japan, South Korea at Estados Unidos ay isang mahalagang hakbang tungo sa pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon ng Asia-Pacific. Ang kanilang pagkakaisa ay nagsisilbing depensa laban sa mga banta mula sa China, North Korea at maging sa mga kaalyado nila tulad ng Russia. Kailan lang, ipinahayag ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine ang kanilang intensyon na makipag-usap sa NATO ukol sa pagbuo ng isang koalisyon ng mga bansa na tutulong sa pagpapabagsak ng mga missile na ipinapadala ng Russia sa teritoryo ng Ukraine. Ayon sa mga ulat, layunin ng koalisyon na ito na palakasin ang depensa
laban sa mga banta ng Russia. Sa ilang pagkakataon, pumasok ang mga missile at drone ng Russia sa himpapawid ng Poland at Romania, dalawang bansa ng NATO na kalapit ng Ukraine. Dahil dito, napilitan ang Warsaw at Bucharest na magpadala ng mga fighter jets upang protektahan ang kanilang teritoryo, subalit hindi pa nagamit ang mga ito upang pabagsakin ang mga target na ito. Ayon kay Zelensky, mahalaga ang pagtutulungan sa pagitan ng mga kalapit na bansa upang hadlangan ang mga missile na galing sa Russia bago pa man ito makarating sa kanilang mga himpapawid. Partikular niyang binanggit ang mga miyembro ng NATO bilang mga posibleng katuwang sa pagsasakatuparan ng layuning ito. Binanggit din ni Zelensky na bagamat isang mabigat na responsibilidad ang hakbang na ito, nararapat lamang itong pag-usapan sa isang pagpupulong ng NATO-Ukraine Council. Inatasan niya ang kanilang mga diplomatiko na simulan ang proseso ng pakikipag-usap sa mga miyembro ng NATO upang matalakay ang posibilidad ng pagbuo ng isang maliit na koalisyon. Samantala, sa kalagitnaan ng Hulyo, ipinahayag ni Ministrong Panlabas ng Poland na si Radoslaw Sikorski na kanilang isinasalang-alang ang mungkahi ng Kyiv na pabagsakin ang mga missile ng Russia habang nasa himpapawid pa ng Ukraine. Bahagi ito ng kasunduang pangseguridad na pinirmahan ng dalawang bansa. Gayunpaman, nakaharap ang ideyang ito ng matinding pagtutol mula sa ibang miyembro ng NATO. Sinabi ni German Chancellor Olaf Scholz na labag ito sa kanilang prinsipyo, habang si NATO Secretary General Jens Stoltenberg naman ay nagsabing ang ganitong hakbang ay maaaring magdulot ng mas malalim na pagkakasangkot ng alyansa sa digmaan. Maraming eksperto na naniniwalang malapit na talagang magsimula ang China ng isang digmaan sa Asya. Marami kasing indikasyon na talagang naghahanda na ang China para sa isang gera. Pinapalakas na ng China ang kanilang militar at nagtatayo na rin ng mga military base malapit sa mga bansang posible nilang lusubin. Bukod doon, madalas ding magsagawa ang China ng mga military operations malapit sa mga bansa na mayroong teritoryo na gusto nilang angkinin. Kamakailan lamang, ang aircraft carrier ng China na CNS Shandong ay naglayag patungo sa South China Sea na lumapit ng halos 230 miles mula sa pangunahing isla ng Luzon sa Pilipinas. Ang paggalaw na ito ay nakakuha ng malaking pansin, lalo na dahil sa patuloy na tensyon at estratehikong interes sa rehiyon. Kasabay nito, aktibo rin ang Navy ng China sa paligid ng Japan ayon sa mga ulat mula sa Joint Staff Office ng Japan. Ang mga satellite images ay nakunan ang posisyon ng Shandong noong Hunyo 26 na nagpapakita ng kanyang lapit sa Pilipinas. Marami ang nangangamba na baka biglang lusubin ng China ang Japan, Pilipinas at Taiwan ng sabay-sabay. Alam kasi ng China na magtutulungan din ang tatlong bansa pag inatake ang isa sa kanila, kaya baka ang plano ng China ay ang mabilis na pasabugin ang mga military base ng tatlong bansa bago sila makatugon sa paglusob ng China. Ayon sa mga eksperto, posible talaga na biglang magsagawa ang China ng sabay-sabay na surprise attack sa tatlong bansa para matanggal kaagad ang kakayahan ng mga ito na lumaban sa kanila. Matapos ang pagdaan ng aircraft carrier ng China malapit sa Pilipinas, ang Shandong ay nakita malapit sa kanyang home port sa Hainan Island noong Hunyo 26. Ang mga military analyst ay nag-espekula na ang mga galaw ng carrier ay isang pagpapakita ng lakas bilang tugon sa mga kamakailang sagupaan sa pagitan ng China at Pilipinas sa Second Thomas Shoal. Gayunpaman, marami ding military analyst na nagsasabing ang mga aktibidad ng Shandong ay maaaring nauugnay sa mga certification exercises bilang paghahanda sa isang hinaharap na deployment. Ang huling operational deployment ng carrier sa Western Pacific ay nagtapos noong Nobyembre ng nakaraang taon na sinundan ng mga training mission sa iba't ibang rehiyon, kabilang ang Taiwan Strait.
Ang Ministry of National Defense ng China at ang militar nila ay nanatiling tahimik tungkol sa mga operasyon ng Shandong kamakailan, isang karaniwang paninindigan dahil kadalasan nilang hindi inilalathala ang mga detalye tungkol sa mga aktibidad ng kanilang mga carrier. Ang kakulangan ng komunikasyon na ito ay nag-iiwan ng espasyo para sa mga spekulasyon at iba't ibang interpretasyon ng estratehikong layunin ng China sa rehiyon. Samantala, ang mga tubig sa paligid ng Japan ay nakakita ng pagtaas ng aktibidad mula sa mga barko ng China, ayon sa mga ulat mula sa Joint Staff Office ng Japan. Noong Hunyo 27, ang destroyer na CNS Kaifeng at frigate na CNS Yantai ay nakita malapit sa Tsushima at kalaunan ay tumawid sa Tsushima Strait patungo sa Sea of Japan. Ang kanilang mga galaw ay nagpatuloy habang sila ay nag-navigate sa Tsugaru Strait patungong Pacific Ocean. Ang Japan Maritime Self-Defense Force ay masusing nagbantay sa mga barko ng China. Tinitiyak na natutunton ang kanilang mga galaw. Ang karagdagang surveillance ay nagpakita ng presensya ng isa pang barko ng China na naglayag patimog silangan malapit sa Kume Island at dumaan sa pagitan ng Miyako Island at Okinawa patungo sa Philippine Sea. Ang isang barko ng Japan ay naatasan na magbantay sa barko ng China na nagpapakita ng tuloy-tuloy na pagbabantay ng mga puwersa ng Japan bilang tugon sa mga aktibidad na pandagat ng China. Bukod dito, ang isa pang cruiser ng China at isa pang fleet oiler ng China ay nakita na naglalayag patimog silangan malapit sa Rebun Island at pagkatapos ay sa La Perouse Strait patungo sa Sea of Okhotsk. Mas maaga, ang mga barkong ito ay tumawid sa Tsushima Strait na nagpapatunay ng malawak na operasyon ng Navy ng China. Ang isang fast attack craft ng Navy ng Japan at isang aircraft ng JMSDF ay ipinadala upang subaybayan ang mga barko ng China na nagpapakita ng mga proaktibong hakbang ng Japan upang pangalagaan ang kanilang teritorial na tubig at mapanatili ang katatagan sa rehiyon. Talagang dumadalas ang pag-aligid ng mga barko ng China sa mga bansang maituturing na kalaban nila. Kaya naman, talagang mukhang naghahanda na ang China para sa isang digmaan. Posibleng pinag-aaralan na ng China kung paano sila magsasagawa ng mga pag-atake sa mga bansang gusto nilang lusubin. Ayon sa mga eksperto, dapat talaga ay paghandaan na ng mundo ang isang matinding gera sa Asya dahil posibleng malapit na talagang lumusob ang China. Ang China ay tinutulan ang pinakabagong pagsusuri ng Japan tungkol sa banta na dulot ng Beijing sa rehiyon ng Indo-Pacific bilang isang pinalaking banta at maling paratang. Kamakailan kasi ay sinabi ng Japan na China daw ang pinakamalaking threat sa kanila. Pinahiwatig ng China na nagsisinungaling lang ang Japan at isa daw false accusation ang sinabi nito tungkol sa China. Ayon sa Japan, ang mga military actions daw ng China ang pinakamalaking strategic challenge sa kanila. Kinundena ng Japan ang mga aksyon ng China sa karagatan at ang mga pagtatangka nito na baguhin ang status quo sa mga dagat ng Asya. Tinanggihan naman ng China ang mga kritisismo ng Japan. Ayon sa China, muli daw ginamit ng Japan ang mga lumang maling paratang laban sa kanila at pinalaki daw ang sinasabi nitong threat ang China sa Japan. Ganun pa man, maraming eksperto ang nagsasabi na talagang China ang pinakamalaking threat sa Japan, kaya totoo ang pahayag ng bansa tungkol sa China. Ayon sa China, hinihimok daw nila ang Japan na baguhin ang kanilang maling hakbangin, itigil daw ang pagpapalaganap ng hidwaan sa pagitan ng mga grupo, at tunay na mag-commit sa pagsusulong ng isang estratehikong relasyon ng kapwa kapakinabangan sa China at magtulungan upang bumuo ng isang konstruktibo at matatag na relasyon ng China at Japan na nararapat para sa bagong panahon. Ganun pa man,
Kitang-kita na China ang gumagawa ng mga agresibong aksyon laban sa Japan, kaya tumitindi ang hidwaan ng dalawang bansa. Gustong palabasin ng China na Japan ang nagsisimula ng gulo, kahit kitang-kita na sila ang tunay na nagsisimula ng gulo. Ang strategy na to ay madalas ginagawa ng China at pati na rin ng Russia. Ayon sa isang eksperto, ang mga alalahanin daw ng Japan tungkol sa pag-uugali ng China ay lumakas sa nakalipas na ilang taon dahil sa pagdalas ng mga agresibong aksyon ng Beijing sa East at South China Sea. Dagdag pa niya, bukod pa doon, binabantayan din daw ng Tokyo ang lalong nagiging agresibo at mapanganib na retorika at pag-uugali ng Beijing patungkol sa Taiwan. Inanunsyo din ng Japanese Maritime Self-Defense Force na magsasagawa ito ng isang naval deployment na kinabibilangan ng 6 na surface ships, submarines at 2 air units upang suportahan ang isang malaya at bukas na Indo-Pacific. Ayon sa mga eksperto, maraming indikasyon na talagang sineseryoso ng Japan ang posibilidad na lumusob ang China sa Taiwan. Ang pagpapalakas nila ng militar nila ay isang senyales na talagang naniniwala ang Japan na sobrang mapanganib ang China sa kanila at sa mga iba pang bansa sa Asia. Ayon sa mga eksperto, makikita daw talaga na pinapalakas na ng Tokyo ang depensa nila kasi nag-aalala talaga sila tungkol sa pagiging agresibo ng Beijing at lalo na sa relasyon nito sa Moscow. Ang Russia kasi at China ay lumalakas ang kooperasyon. Parehong kalaban yun ng Japan, kaya posibleng baka bigla nilang sabay na atakehin ang Japan. Pag lumusob kasi ang China sa Taiwan, posibleng tulungan ng Russia ang China sa pamamagitan ng pag-atake sa mga military base ng Japan para mapigilan ito sa pagtulong sa Taiwan. Kaso, pag ginawa nila yon, malaki ang posibilidad na magkaroon na talaga ng isang pandaigdigang gera. Ayon sa mga eksperto, nakikita daw ng China ang anumang pagtatangka ng ibang mga bansa na makipag-ugnayan at pagbutihin ang relasyon nila sa China bilang tanda ng kahinaan. Kaya naman, dapat daw talaga ay ipakita ng isang bansa na malakas sila para mag-alangan ang China na atakehin sila. Sinabi ng presidente ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky sa isang speech na nagpaplano daw silang makamit ang pinataas na kakayahan sa air defenses at iba pang mga pagpapabuti sa seguridad sa susunod na buwan. Ang kanyang talumpati ay sinundan ng isang pagpupulong kasama ang delegasyon mula sa Kongreso ng Estados Unidos at ilang mga pagpupulong sa pagitan ng tanggapan ng Pangulo at ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng Ukraine. Ayon kay Zelensky, detalyadong tinalakay daw nila ang lahat ng mga plano para sa Hulyo. Ang buwan daw na ito ay maaaring magdala ng mas malaking paglakas para sa Ukraine, partikular sa pagprotekta sa himpapawid at pagbibigay ng tunay na seguridad sa bansa nila. Ang pamahalaan ng Ukraine ay nagkakaisa sa mga prioridad at layunin sa mga negosasyon kasama ang kanilang mga kakampi, lalo na sa Estados Unidos, ayon kay Zelensky. Nagpasalamat din siya sa bipartisan na delegasyon mula sa US House of Representatives para sa pagsuporta sa Ukraine at sa mga panuntunang batay daw sa internasyonal na kaayusan. Bukod doon, nanawagan din si Zelensky sa pamumuno ng Estados Unidos na tiyakin na matatanggap ng Ukraine ang mga long-range weapons, sapat na mga fighter jet at karagdagang mga air defense systems na tinawag niyang mga mahalagang salik na nakakaapekto sa buong kurso ng digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Ayon kay Zelensky, umaasa rin ang Ukraine na makakamit nila ang progreso patungo sa pagsapi nila sa European Union sa loob ng susunod na buwan at pipirma ng mas maraming bilateral na kasunduan sa seguridad kasama ang mga kaalyado sa Europa. Kailan lang ay pumunta si Putin sa North Korea kung saan pumirma siya at ang leader ng North Korea na si Kim Jong-un ng isang Mutual Defense Pact.
Bagamat hindi masyadong malinaw ang mga detalye ng kasunduan ng dalawang bansa, maraming eksperto ang naniniwalang nakasaad sa kasunduan na pag ang alinmang bansa ay ginera, tutulungan ito nung isa pang bansa. Posibleng ang Mutual Defense Pact ng Russia at North Korea ay katulad ng sa United States at Pilipinas kung saan obligado ang dalawang bansa na tulungan ang isa't isa pag merong isa sa kanila na inatake. Pareho din yon sa kasunduan ng NATO. Kaya naman marami ang nangangamba na baka kaya pumirma ang Russia at North Korea ng isang Mutual Defense Pact ay dahil inaasahan nilang mapapasabak ang isa sa kanila sa gera sa mga susunod na buwan. Palapit na talaga ng palapit ang mundo sa isang matinding digmaan kung saan posibleng halos lahat ng bansa ay madamay. World War III. Malapit na talaga kaya dapat maghanda na ang lahat. Nagbanta rin si Putin na bibigyan niya ng mga weapons ang North Korea kung patuloy na tutulungan ng mga Western countries ang Ukraine. Hanggang ngayon kasi ay rumaragasa pa rin ang gera sa Ukraine. Sabi ni Putin dati na ilang araw lang daw ay masasakop na kagad ng Russia ang Ukraine, pero ngayon 2 taon na ang nakalipas pero hindi pa rin nagtatagumpay si Putin sa plano niya. Kaya naman, hindi nakapagtatakang napipikon talaga si Putin sa patuloy na suporta ng NATO sa Ukraine. Tapos noong mga nakaraang buwan, ay mas lalo pang tumindi ang pagtulong ng alyansa sa bansa. Ayon kay Putin, kung patuloy daw na magbibigay ang mga Western countries ng mga weapons sa Ukraine, ibig sabihin daw nun na meron ding karapatan ng Russia na mag-supply ng advanced na weapons sa ibang mga rehiyon ng mundo kasama na ang North Korea. Pinahiwatig ni Putin na pag nagpadala ang Russia ng mga high-tech weapons sa North Korea, posibleng ibenta ng North Korea ang mga sandata sa mga grupo na galit sa Amerika at sa mga kaalyado nito. Bagamat sinasabi ni Putin na hindi pa siya nagbibigay ng mga advanced weapons sa North Korea, maraming eksperto ang naniniwalang nagpadala na ang Russia ng mga delikadong sandata sa bansa. Sa kasalukuyan kasi ay nakakatanggap ang Russia ng napakaraming missiles mula sa North Korea, kaya ayon sa mga military analyst, posibleng ang hinihinging kapalit ng North Korea ay ang mga advanced at high-tech na weapons ng Russia na hindi kayang i-manufacture ng North Korea. Posibleng hinihiling din ng North Korea na tulungan sila ng Russia na gumawa ng mas high-tech na nuclear weapons. Bagamat nakakagawa ng maraming missiles ang North Korea para sa Russia, hindi sila marunong gumawa ng mga high-tech na weapons, kaya gusto nilang tulungan sila ng Russia o bigyan sila nito ng mga advanced na weapons. Ayon sa Amerika, ang mga pahayag ni Putin ay sobrang delikado. Posible daw ma-destabilize ang Korean Peninsula dahil sa mga ginagawa ni Putin. Kung magbibigay daw ng weapons ang Russia sa North Korea, posible daw na ma-violate ang UN Security Council resolutions, depende sa kung anong klase ng sandata ang ibibigay ni Putin. Dati ay sinusuportahan ni Putin ang mga parusa na pinapataw ng United Nations sa North Korea, pero ngayon ay parang kinokontra niya na ang mga ito. Hindi nakakapagtaka na ginagawa ni Putin yon dahil halatang desperado na talaga siya, kaya pati sa North Korea ay nagmamakaawa na siya para sa tulong. Nagalit naman ang South Korea sa pakikipagkampihan ni Putin sa North Korea. Napakadelikado kasi para sa bansa kung ang North Korea ay magkakaroon ng mga mas high-tech na weapons. Pinatawag ng South Korea ang envoy ng Moscow. Bukod doon, kinondena din nila ang kasunduan ng Russia at North Korea at inudyok ang Moscow na itigil na ang military cooperation kasama ang North Korea. Ayon sa South Korea, ang pagre-reinforce daw ni Putin sa military power ng North Korea ay vina-violate ang UN Security Council resolutions. Bukod sa South Korea, nagalit din ang Japan sa Mutual Defense Pact ng Russia at North Korea. Napakadelikado rin para sa Japan pag nagpadala ang Russia ng mga advanced weapons sa North Korea dahil merong posibilidad na bigla na lang atakehin ng North Korea ang Japan. Marami ring mga military analyst na naniniwalang merong plano ang Russia at North Korea na tulungan ang China sa pamamagitan ng pag-atake sa Japan pag nilusob na nito ang Taiwan. Sigurado kasing tutulungan ng Japan ang Taiwan, kaya posibleng may plano ang North Korea at Japan na atakehin ang mga military base ng Japan para hindi nito matulungan ang Taiwan laban sa China.
Pero pag ginawa nila yon, siguradong magkakaroon na ng isang pandaigdigang gera. World War III na talaga yon dahil napakaraming bansa ang madadamay at mahihila sa digmaan. Kaso posible talagang mangyari yon, kaya dapat talaga ay maghanda na ang lahat ng mga bansa dahil nalalapit na talaga ang pinakamatinding gera na kinakatakutan ng lahat. Marami ang nagsasabi na kung bibigyan ni Putin ang North Korea ng mga advanced weapons, posibleng gamitin ng North Korea ang mga sandata para atakehin ang South Korea o Japan. At marami ang naniniwala na ganun nga ang plano ng dalawang bansa. Posibleng gustong tulungan ni Putin ang North Korea na atakehin ang Japan. Pareho kasi silang galit sa Japan. Ang Russia at Japan ay meron ding pinagtatalunang teritoryo at siguradong gustong sakupin ni Putin yon. Bukod doon, napipikon din si Putin sa Japan dahil sa matinding suporta na patuloy nitong binibigay sa Ukraine. Kaya naman, hindi nakakapagtakang pinapatibay na ng Japan ang mga depensa nila. Dahil sa mga agresibong aksyon na ginagawa ng Russia, China at North Korea, nakikipagtulungan na ang Amerika sa mga kaalyado nito sa Asia para siguraduhing handa silang lumaban sa grupo ng China pag lumusob na ang mga ito. Malapit na talagang mangyari yon, kaya hindi nakapagtatakang nagmamadali na ang United States at ang mga kakampi nito sa pagpapalakas ng kanilang mga depensa. Mas lalong pinapadalas ng Amerika at South Korea ang pagsasagawa nila ng mga military exercises sa loob at sa paligid ng Korean Peninsula. Kadalasan ay sumasali din ang Japan sa mga military exercises na sinasagawa nila. Hindi lang Russia at North Korea ang panganib sa Japan. Posibleng atakehin din ng China mismo ang bansa. Marami kasing mga sundalo ang Amerika sa Japan. Pag lumusob ang China sa Taiwan, siguradong tutulungan ng US ang isla. Kaya naman sigurado ring magkakaroon ng digmaan sa pagitan ng Amerika at China. Ayon sa mga eksperto, pag lumusob na ang China sa Taiwan, pwedeng atakehin din nila ang mga military base ng Japan dahil marami sa mga sundalo ng United States Armed Forces ay nakaistasyon doon. Sa katunayan, maraming military analyst na nagsasabing gagamitin ng militar ng United States ang Japan para maglunsad ng mga pag-atake sa mga barko ng China. Kaya naman, naniniwala ang maraming eksperto na siguradong mahihila talaga ang Japan sa digmaan pag lumusob ang China sa Taiwan. Nakikita din ng Japan na nasa panganib sila. Dahil doon, pinapalakas na ng Japan ang kanilang mga depensa. Naglalagay na sila ng mga air defenses sa paligid ng kanilang teritoryo. Bukod doon, naghahanda na rin ang militar ng Japan para sa gera. Kaya naman, siguradong mahihirapan talaga ang China na sakupin ang Taiwan dahil napakalakas ng mga bansang sumusuporta sa isla. Sa Japan pa lang ay siguradong mahihirapan na ang China, tapos makakalaban pa nila ang United States Armed Forces na pinakamalakas na militar sa mundo, kaya malabo talagang masakop ng China ang Taiwan. Pero, ayon sa mga eksperto, kung tutulungan ng Russia at North Korea ang China, magiging mas delikado ang gera. Kaya naman, kailangan pa rin talagang maghanda ng Amerika at ng mga kakampi nito para sa nalalapit na paglusob ng China sa Taiwan. Bagamat malabo talagang matalo ng Russia, China, Iran at North Korea ang Western Coalition, posible pa ring gumawa sila ng malubhang pinsala sa mga bansang gegerahin nila. Ayon sa mga eksperto, dapat ay mabilis na matalo ang grupo ng China para hindi sila makagawa ng masyadong malaking damage sa mga bansa na aatakehin nila. Merong mga naniniwala na kung lulusob ang China sa Taiwan, posibleng maging matagal ang digmaan tulad sa paglusob ng Russia sa Ukraine, pero ayon sa mga military analyst, malaki ang posibilidad na mabilis lang mawawasak ang mga puwersa ng China dahil militar mismo ng United States ang makakalaban nila. Ganun pa man, kahit halatang sobrang mahihirapan ang China na sakupin ang Taiwan, mukhang desidido pa rin silang lumusob. Ayon sa mga eksperto, posibleng naniniwala ang mga commander ng China na sobrang lakas ng militar nila. Makikita kasi sa mga pahayag ng mga general ng China na ang tingin nila
ay kaya talaga nilang matalo ang United States Armed Forces sa digmaan. Pero maraming military analyst na nagsasabing hindi magiging madali para sa China na sakupin ang Taiwan. Ayon sa maraming eksperto, gusto talagang sakupin ng China ang Taiwan para makontrol nila ang dagat sa paligid ng isla. Matatagpuan kasi sa rehiyon ang isa sa mga pinakaimportanteng shipping lanes sa mundo, kaya pag nakontrol ito ng China, posibleng mas yumaman sila. Sa kasalukuyan kasi ay pabagsak na ang ekonomiya ng China at marami ang naniniwala na pag naging sobrang desperado na ang China na makakuha ng pera, lulusubin na talaga nila ang Taiwan. Kaya naman, habang mas lalong bumabagsak ang ekonomiya ng China, mas tumataas ang posibilidad na lusubin nila ang Taiwan. Maraming indikasyon na malabo nang tumaas ulit ang ekonomiya ng China kaya malapit na talaga ang gera. Dahil sa posibilidad na baka biglang sumiklab ang isang matinding digmaan, hindi nakapagtatakang nagpapalakas na ng militar ang karamihan ng mga bansa sa rehiyon.